ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari, religyoso at isisano at lingkod sa ating Diocese ng Antipolo. Mga kapatid, mga kamag-anakan ni Father Efren, mga minamahal kong mga manampalataya, kapatid kay Kristo, mga kapatid, kamag-anakan ni Father Efren, ang Diocese ng Antipolo ay nakikisa sa inyong pangungulila at nakikihati sa inyong pagdadalamhati at makakaasa kayo sa aming patuloy na pananalangin, sa aming patuloy na Santa Misa para sa kapayapaan ng kalwa ng ating mahal na kapatid, Father Efren. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo, may mga katotohanan sa daigdig na ito ang mahirap tanggapin, mahirap ipaliwanag, subalit darating, walang makakaiwas at walang makakahinto. At ito nga ay isa sa kanila ay kamatayan. May hangganan ang ating buhay sa lupa. Merong katapusan ang ating pagtira dito sa daigdig. Dito sa lupa, hindi itong ating tunay at pangmatagalan na tahanan. Tayo ay nakikiraan lamang. Tayo ay nakikitira lamang. Ito'y ating dadaanan, tinalampasan natin sapagkat darating sa atin ang kamatayan. Sa ayaw at sa gusto natin, darating. Galing ka sa Diyos, babalik ka sa Diyos. Nagmula ka sa Diyos, uuwi ka sa Diyos. Meron kang kauwian at ito ang langit, ito ay makapiling ang Diyos. Mga kapatid, darating sa atin, mahirap ipaliwanag, subalit ating tinatanggap sapat ito ang nilalaman ng ating pananampalataya. Ngayon, hindi natin maintindihan, hindi natin matanggap-tanggap at marami tayong tanong. Bakit siya? Bakit ngayon pa? Kailangan pa natin siya. Subalit, dala ng pananampalataya ating tinatanggap at alam natin sa dating na panahon, higit nating maintindihan ang kalooban, ang pamamaraan ng Diyos. May dahilan ang Diyos. God is always in control. At sa Diyos, there is no one too early or too late. Kapag nagsalita, kumilos at gumalaw ang Diyos, yan na yan. That's it. No one can extend life. No one can prolong life. It is only God who is the author of life. Pag sinabi niya, akin ka na, umuwi ka na, nais kitang makasama, makapiling, darating sa atin ang kamatayan, bahagi ng buhay. Mga kapatid, naranasan ng ating mahal na ina, ang Birhen Maria, ang kamatayan, nasaksihan niya sa katauhan ni San Jose at ang kanyang buktong anak na si Jesus. Naranasan, nasaksihan at ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay doon sa krus para sa ating kaligtasan. Supat alam natin, ang kamatayan ay hindi nagtatapos sa kamatayan, ang buhay ay hindi nauwi sa libingan, ang buhay ay hindi na kung saan naroon lamang sa hantungan. Pagkos alam natin, tulad nangyari sa Panginoong Hesus, tayo ay muling mabubuhay, tayo haharap sa Diyos at tayo ay makakapiling ng Diyos. Ito ang nangyari kay Father Efren. Tapos na ang kanyang tungkulin sa lupa, tapos na ang inatang sa kanyang misyon para sa atin at sa Diyos, sa kanyang pamamaraan at kalooban, nais na siyang makapiling, nais na siyang makaharap, nais na siyang makasama. At ito rin ang mangyayari sa atin na una lamang si Father Efren. Galing tayo sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. At mga kapatid ko, tandaan po natin, sa pagharap natin sa Diyos, doon natin makikita na kung saan ang Diyos ay mawain. Ang Diyos ay mahabagin. Hindi siya mahigpit, hindi siya malupit. Ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ay kanyang makasama.
At sa Kanya na nais niya tayong makasama, mga kapatid ko, nais ng Diyos, hindi ka na magdurusa sa lupa, hindi ka na maghihirap, hindi ka na kung saan merong kapighatian. Tapos na, panahon na upang ikay gantimpalaan at ang gantimpala ng buhay na hanggan, ang gantimpala na ating inaasam, makita ang Diyos ng harapan. Masaksihan ang kawalatian ng Diyos, manahan sa Kanyang piling. At ito ang nangyari kay Father Efren, ito ang nangyari sa mga nauna na sa atin, ito magaganap sa atin. Sa ating pagharap sa Diyos, ang Diyos ay hindi malupit, ang Diyos ay hindi mahigpit, siya ay punong-puno ng habag, siya ay maawain. Mga kapatid, tayo harap sa Diyos. Tayo ay na kung saan magsusulit sa Diyos. At sa pagharap natin sa Diyos, hindi lamang siya maawain, hindi lamang siya mahabagin. Higit sa lahat, ang ating Diyos ay makatarungan. Ang ating Diyos ay matapat. At dahil ito, masasaksihan natin ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang katarungan na kung saan alam natin, it is always divine justice. Nararapat kung ano ang para sa atin. At alam natin na kung saan sa Kanyang pagiging matapat at makatarungang hukom, ang Diyos ay tumitingin, hindi sa atin na kung saan katungkulan o ating kasikatan, hindi sa ating kakayahan o kayamanan, hindi sa ating pwesto o titulo, ang titignan ng Diyos, ano ang nagawa mo sa tao. Ano ang nagawa mo higit sa lahat sa pinagkatiwala ko sa iyong kamay, sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kawan. Sa makatuwid, mga kapatid ko, ang Diyos ay titingin kung ano ang nagawa natin sa tao. At alam natin na kung saan isang pari bilang pari ang ating ginagawa tungkulin ay una sa lahat, maipakilala sila sa Diyos. Na sila na kung saan maipakilala natin sa Diyos ay ibabalik natin sa Diyos at sila ay magmamahal sa Diyos. At sila nating naipakilala, nailapit, naibalik sa Diyos, mamahalin ng Diyos, sila ngayon ay susunod sa Diyos at maglilingkod sa Diyos. Balikan mo sa iyong ala-ala na sa pamagitan ng tao na sa iyong paligid, ngayon at noon, nakilala mo ang Diyos. Naging manampalataya ka ng parokya ng simbahan, ikaw ay naging tagasunod ng Panginoong Diyos. Balikan mo sa iyong ala-ala ang mga pari na sa inyo ay nagbinyag, sa inyo ay nagkasal. Balikan mo sa iyong ala-ala ang mga pari na kung saan nagpahit ng langis sa inyong mga magulang, ang nagbigay ng banal na komunyon sa inyong mga anak o apo, ang pari na kung saan naging daan upang maibalik ka, mailapit ka sa Diyos. At yan ang tungkulin, yan ang layunin, yan ang Kanyang pagkapari. Sa makatuwid, mga kapatid ko, tayo ay titingnan, hindi sa ating pwesto, hindi sa ating nakamit o nakuha na titulo, ang tatanong sa atin, ano nangyari sa kawan na ipinagkatiwala ko sa iyong kamay. At dito natin masasaksyan ang Diyos na ating hukom, punong-puno ng awat habag, siya'y makatarungan, siya'y makapangyarihan, ibibigay niya at gagawin niya sa atin ang nararapat at ukol sa atin. Tayong mga pari, sinasabi nga niya at sinasabi sa atin, tayo ay nasa pole position sa langit. Kung sinasabi nila at tinatanggap natin sa isang ina na magsisilang, ang kanyang paa ay nasa kabilang hukay. Ang pari naman, sinasabi na kung saan sa kanyang pagiging pari, ang kanyang isang paa ay nasa kabilang buhay.
nasa langit. At dahil dito, kapatid ko, nararapat lamang nating tanawin kung anong ating gagawin sa kanila. Itong ating paglilingkod, ito magdadala sa atin sa langit. At ating maranasan, ang Diyos ay mawain, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa atin. Sa paglisan ni Father Efren at sa mga nauna na sa atin, mga kapatid ko, tayo nagtatanong, tayo nangungulila at tayo na kung saan ay lumuluha. Subalit sa kabila ng ito, ating puntandaan na meron din pagkakataon na tayo ay dapat magpasalamat din sa Diyos para sa kanila. Salamat sa Diyos at ating silang nakilala. Salamat sa Diyos sa sila ating nakasama. Salamat sa Diyos, siyang aking magulang, siyang aking kapatid, siya ang aking kaibigan, siya ang pari ko sa aking buhay sa Diocese ng Antipolo. Salamat sa Diyos sa kabila ng lahat. Ang tao may kahinaan, ang tao ay may kakulangan, ang tao ay may pagkakasala. Subalit sa pagtitika nito, naroon ang Diyos na kung saan punong-puno ng habag. Salamat pa rin na kung saan sa pamagitan mo, sa pamagitan ng iyong panalangin, sa pamagitan ng pagdiriwang ng mga sakramento, sa pagdiriwang ng mga na kung saan pambebendisyon at pagsama sa mga pagkakataon na itinayo mo at binigay sa amin, pangaral at halimbawa, kami ay naging matatag at matibay sa aming pananampalataya. Salamat pa rin sa iyong ginawa sa amin. At mga kapatid ko, sa ating pasasalamat, lakipan natin ng pangako. Ang kabutihang ating nakita mula sa kanila, ating ipagpapatuloy. Kung merong kahinaan at pagkakulang at ang pagkakamali ay ating kakalimutan, sila ating din papatawarin at tayo din hingi rin ng kapatawaran at ating ang pagbubutihin, ating ang gagawin ang lahat upang sa ganon, sa pag-asa nating hinaharap sa pagdating ng panahon, kung magpantay na ang ating paa, tayo makikita-kita at magsasama sa piling ng Ama doon sa langit. Pangako na ang kabutihan mo, pangako na iyong nagawa, pangako na iyong ipinakita na maganda at mabuti ating ipagpapatuloy. Hindi natin sasayangin, hindi natin aksahin ang mabubuti at magagandang salita at ang ating palaging sasampitin, ang ating palaging iisipin, ang kabutihan, ang kagandahan, at dahil dito na kung saan palagi nating inilalagay, ating pinabanggit, ating sinasabi, rest in peace. Palagi nating inaasam-asam at naniniwala at ating pinangawakan, sumalangit nawa. Siya ay nagpapahinga na sa piling ng Diyos at siya ay nasa piling ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay nangungulila, tayo nalulungkot, tayo ay lumuluha. Subalit tandaan po natin, ito ay naganap sa ating Panginoong Jesus, ito'y naranasan ng Birhen Maria, ito ay kalooban ng Diyos Ama. At alam natin, lahat ng ito ay may kauwian at ang ating pag-uwi ay sa kanyang tahanan. Ang kamatayan ay susi upang makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ay punto upang mabuksan ang ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. At sa ating pagpasok, tandaan po natin, naroon ang Diyos, isang mawaing hukom, naroon ng Diyos, isang buting Ama na kung saan tapat sa kanyang pangako na magsasabi sa akin, halika aking anak, pumasok ka, makisama ka sa saya ng aking kaharian. Mga kapatid, at higit sa lahat,
sa kapatid at kamag-anakan ni Father Efren, ang Diocese ng Antipolo ay nakikisa sa inyong pangungulila, nakikihati sa dalamhati at patuloy kayong umasa sa aming panalangin sa aming Santa Misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.